Meron kayo niyan? Di ba? Tayo ba'y may relasyon sa Diyos? Yung iba sa atin, may Amen. mga offspring. Namimit ba natin yung Amen. mga godly goals in our life? Nakakaranas ba kayo ng kapahingahan? Amen. Kung nararanasan natin to, ito ang sinasabi ng Biblia na tunay na kasaganahan at kayamanan. Hindi ito yung kayamanan ng Diyos. Kaya kung meron tayo nito, praise the Lord, mayaman na tayo. Di ba tayo ngayon ay may kayamanan na ayon sa standard ng ating Panginoon. Yung kayamanan na ito yung nagmamatter in the kingdom of God. Kaya patuloy natin na isik ang mga bagay na ito sa ating buhay. Ito yung naisi natin. Diba? May mga tao, kakilala nyo man o hindi, pero narinig nyo yan, ayaw nila magkaroon ng mga anak. Pero hindi, taliwas yun sa sinasabi ng salita ng Diyos. Yung iba naman, okay na sila sa buhay nila, hindi nila kailangan ng Diyos, walang relationship kay Jesus. Hindi yun ang tunay na kayamanan. Ang kanilang mga goals ay materialistic, worldly, pero hindi yun ang tunay na kayamanan, kundi yung godly goals. Nasa art. Diba? So, number 5 na po tayo. So, napakaganda, no? Pinag-aaralan natin. So, nakikita natin kung gaano tayo ka-bless. Bless na bless. Mayaman, masagana ang mga anak ng Diyos. So, nagpapatunay ito na hindi lang po pera ang basihan ng blessing. Lagi nating tandaan yan. Alam natin yan. Kapag may anak ka, may blessing ka. Kapag ikaw may personal relationship ka kay Lord, bless ka. Kapag nagagawa mo yung pinapagawa ng Panginoon, bless ka. Kapag nakakaranas ka ng kapahingaan, bless ka. Hallelujah. Okay, number 5 na po tayo, ha, mga kapatid. Basahin natin Sister Cheng, Proverbs chapter 3, verses 3 hanggang 4. Thank you, Lord. At pakibasa po, Sister Engracia, Ecclesiastes 4, chapter 4, verse 7 hanggang 12. Sis Lola, Romans 8:21. Sister Nobi, Galatians 5, verse 1. Ayan. So ano pa po ang sukatan ng Bible, ng salita ng Panginoon? Kapag meron ka nito, bless ka. Number 5, we having favor and high esteem before God and man. So meron ka pong pabor sa Diyos at ano yan mataas yung pagtingin sa iyo ng Panginoon at ng mga tao. Baga parang nire-respeto ka. Diba? Hindi lamang mataas ang pagtingin, binibigyan ka ng pabor. Yung pabor parang sa madaling salita, ano yan, special treatment. Diba? Kapag may ganun tayo, favor ng Lord, talagang ang Panginoon sinasabi blessing yan. Sige, Proverbs 3. So, magkakaroon ka ng pabor at kikilalanin ka ng tao. Magkakaroon ka ng mabuting pangalan sa harap ng Panginoon at ng mga tao. So, dito sa Proverbs chapter 3, verse 3 to 4, ito po ay nagpapakita kung paano tayo makaka-experience ng favor. Gusto niyo ba yung special treatment? Gusto niyo ba yung high esteem? Oh, si ano yan? Si brother yan, si sister yan. Ako, yun ay makikita, yun ay maibibigay sa atin. Meron niyang condition. Ano yung condition niyan? Ano yung nabasa mo, sis? Kailangan meron. Ang alin? Pagiging tapat? Oo. Napakahalaga po nung karakter.
Before yung blessing ng Panginoon, yung favor, nakikita yan sa karakter muna natin. Ang tagumpay po sa harap ng Panginoon, hindi lamang sa yung standard ng mundo na pera, posisyon, popular ka, yung tunay na pagpapala. Kapag ang isang tao ay nabuhay ng kalugod-lugod sa Diyos. Alam nyo ba, kapag kayo po ay ginagalang sa inyong komunidad, talagang isang kayamanan yan. Sapagkat hindi lahat ng tao ay binibigyan ng mataas na pagtingin. At para tumaas ang tingin ng mga tao sa atin, dapat maging mabuti tayong tao. Sa ating pag-uugali, makita ang katapatan, ang mga magagandang asal. Merong isang version sabi dito, huwag mong pabayaan ang kagandahang loob at katapatan. So ano pong ibig sabihin yan? Para ma-experience natin yung favor ng Panginoon, kailangan makita sa atin yung kagandahang loob. Mabuting loob, mabuting tao. Ano ba yung mga example ng mga mabubuting tao? Nagiging maawain, mapagpatawad, mabuti yung pakikitungo sa iba, di ba? Pag sinabing katapatan, ano yan eh? Napagkakatiwalaan. Kung ano sinabi natin, gagawin natin. May integrity. Tapat tayo sa mga ginagawa natin. Ang sinasabi po ng salita ng Panginoon, maging tapat tayo. Kasi ang totoo, ang mga tao, mas madali magsinungaling kaysa maging tapat. Diba? Mas madaling magsungit kaysa maging mabait. Mas madaling tumakas, mandaya kaysa maging masipag. O, kaysa maging alam mo 'yun, matuwid. Kung kayo po isang may-ari ng kumpanya, di ba? May nag-apply sa inyo. Yung isa, talagang parehas graduate, di ba? Yung isa, magaling. May experience. Parehas may experience. Parehas magaling. Parehas graduate. Pero yung isa, mabuti ang kalooban, tapat, mapagkakatiwalaan, masipag, di ba yun ang mas pipiliin natin? Hindi lamang yung galing, kundi meron siyang magandang karakter. Kaya sa buhay po natin, ang high esteem, kung gusto natin na tayo ay galangin ng mga tao, tumaas ang pagtingin nila sa atin ang pabor ng Diyos, Proverbs chapter 3:3-4. Huwag nating iisang tabi yung kagandahang loob at katapatan. So maging mabuti po tayo mga kapatid. Tayo ay hahabuli ng pagpapala ng ating Panginoon. Kaya ngayon sa buhay nyo, sa mga classmate, sa community, sa mga friends ninyo, kapag alam nyo, iginagalang kayo, kayamanan nyo. Yun ay tunay na kayamanan. Tandaan nyo, maraming mayaman ngayon, pero ginagalang ba sila ng tao? Maaring hindi. Bakit? Saan galing ang kayamanan? Sa pagnanakaw, sa pandaraya, diba? Hindi kinagalang ng mga tao. Kinamumuhian ng mga tao. So, hindi yun ang tunay na kayamanan. Isa sa kayamanan na sinasabi ng Biblia, tagumpay at kasaganaan sa buhay natin, kapag meron tayong pabor at tayo ay mataas ang pagtingin ng Diyos sa atin at ng mga tao. Ayan, anak ko yan. Kita ko yung buhay ng anak ko na yan. Tapat na lingkod yan. Hindi yan mandaraya. Talagang buong puso yung tapat sa akin. Ganun ang Diyos. At kapag ang Panginoon natin natuwa sa atin, talagang yung pabor niya, makakanasan nyo sa inyong buhay. Number 6. Ito, maganda. Kapag meron tayo nito, praise God, mayaman tayo. Having good friendships. Hindi lang friendships, good. Mabubuting kaibigan. Ecclesiastes 4, pakibasa po. 7 hanggang 12. Mangangaral chapter 4 verse 7-12. Sabi po dito, mayroon bang ibang mga bagay sa mundong ito ang nakita kong walang kabuluhan? Ang isang taong nag-iisa sa buhay, walang kaibigan, ni kamag-anak,
ngunit walang tigil sa pagtatrabaho. Wala Nako, siyang sis, wait lang ha. kasiyahan. Isipin mo ha, trabaho siya ng trabaho, walang kamag-anak, walang kaibigan, walang kabuluhan, sabi ni Solomon, no? Ang hirap. Sige, tuloy sis. Wala siyang kasiyahan, ni hindi niya tinatanong sa sarili kung kanino mauuwi ang kanyang pinagpaguran. Ito Oo. man ay walang kabuluhan. Isang miserableng pamumuhay. Nako. Verse 9. Ang dalawa ay mabuti kaysa isa. Mas marami ang bunga ng anumang gagawin nila. Verse 10. Kapag nabuwal ang isa, maitatayo siya ng kanyang kasama. Kawawa ang nag-iisa sapagkat walang tutulong sa kanya kapag siya ay nabuwal. Hmm. Verse 11. Kung malamig ang panahon, maaari silang magtabi sa higaan upang parehong mainitan. Ngunit saan siya kukuha ng init kung nag-iisa siya? Oo. Verse 12. Kung ang nag-iisa ay maaaring magtagumpay laban sa isa, lalo na ang dalawa. Ang Hmm. lubid na may 3 pilipit ng hibla ay hindi agad malalagot. Amen. Oo, meaningless ang pagiging mag-isa sa buhay, walang mga kaibigang mabubuti. Alam nyo, totoo, may mga mayayaman, dahil wala silang mga mabubuting kaibigan, malungkot din. Marami nga nagsasabi, di ba, it's lonely at the top. Kaunti lang ang mga mayayaman talaga, pero wala silang kaibigan. Hindi rin masaya. People who are very rich are also very lonely. Ibig sabihin, yung yaman hindi talaga nakakapag-satisfy, lalo na kapag wala kang share nito. Diba, kapag pupunta ka sa isang magandang lugar, napakamahal na hotel, ang gandang kama, hihigaan mo, mag-isa ka lang, may kasiyahan ba sa ganun? Pero pag marami kayo, di ba, pamilya mo, mga kaibigan mo, kahit nga sa hindi hotel masayang masaya. Di ba? Iba rin po talaga ang pagkagawa ng Panginoon, no? Pinapakita sa atin na yung kayamanan ay pagkakaroon ng mabubuting kaibigan. Bakit sinabing hindi lang friendship but good friendship? Kasi yung good friendship may magandang maitutulong sa iyo. Ang buhay po natin, hindi lang tayo dapat puro trabaho, tapos nakalimutan na natin yung mga relationships, wala na. Naging mag-isa na lang. Sabi, bakit good friendship? Kasi may sinabi doon kapag nanlamig ka, gininaw ka, pag bumagsak ka, may tutulong sa'yo. Merong someone na tutulong sa'yo. So, yung tunay po na success o tagumpay o yung kasaganahan is hindi lang ikaw yung yumayaman. Hindi lang ikaw yung sumasagana. Mas maganda po na may mga kasama tayong umaangat at lumalago at yumayaman at nagtatagumpay. Gusto nyo ba yon mga kapatid, na sabay-sabay umaangat ang buhay? Praise God. Amen. Amen. Naalala ko dati nung sa Jollibee Kalinisan tayo Ilan ang sasakyan doon? Isa, Sa'yo lang, dalawa? Pastor. Oo, grabe, di ba? Pero purihin ng Diyos. Sa tulong ng panalangin, sa kagandahang loob ng Panginoon, sa biyaya, nagkakagulo ang GIG Mall kung saan kayo papaparkingin. Glory be to God. Diba? Pakasaya po nun. Diba na talagang nakikita mo yung mga kapatiran, umaangat. And alam niyo, sabi ko nga sa inyo, alam niyo naman, napakamahiyain ko, hindi rin ako lumalabas ng bahay. Hindi rin ako pala kaibigan. Pero dahil sa simbahan, nagkaroon po ako ng maraming mabubuti at magagandang kaibigan. Kayo, kaibigan ko na kayo, kaya bless ako. Mayaman ako kasi may mga kaibigan akong gaya ninyo. Hindi ko lang kayo kapatid sa pananampalataya, kapatid sa Panginoon, kundi kaibigan ko rin kayo. Kaya yung mga kaibigan na nagsasabi ng totoo, yung kapag mali ka, pinagsasabihan ka,
Yun yung mga mabubuting kaibigan. Yung mga nananalangin para sa iyo, ano pa, nagbibigay ng ano yun, mga gandang payo, di ba? Kasama mo sa mga gawain, kahit mahirap, nandiyan. Kaya tayo, no, pumili tayo ng mga tao na makakasama natin na ilalapit tayo sa Diyos. Hindi yung hinihila ka palayo. Yun yung mga tunay na mabubuting kaibigan na hindi lamang sa pagyaman sa mundong ito, kundi talagang mapapalapit tayo sa ating Panginoon. Hindi lang sa mga panahon, kumbaga parang sa kasal, no? Hindi lang sa kasiyahan o tawanan, di ba? Kasama mo rin sa kahirapan, sa panalangin, sa pagtutuwid. Kailangan natin yun. Those are good friendships. Kaya purihin ang Panginoon kasi kung kayo po ay maraming naging kaibigan din sa simbahan, kapatid, yan ay kayamanan. Binibigay yan sa atin ng Panginoon. At siguro ang life application din sa atin, maging mabuti rin kaibigan sa iba. Maging mabuti rin tayong kaibigan. Makita sa atin si Kristo. Makita yung liwanag ng Panginoon sa pamamagitan ng mga mabubuting gawa. Na tayo mismo tumutulong, na yung mga kapatiran na isa ilalim, inaangat natin. Yung mga nawawala, hinahanap, tulungan natin na lumago, manatili. Kaya purihin ang Panginoon at isa sa mga panalangin siguro, gusto ko rin pang madagdagan yung mga kaibigan kong katulad niyo. Kaya patuloy tayo na mag-invite, patuloy tayo magdala ng mga tao sa ating Panginoong Hesukristo upang lalong lumaki ang pamilya ng Panginoon at dumami pa yung mga kaibigan nating mabubuti. Pangatlo na tayo mga kapatid, salamat sa Panginoon. Sa Romans chapter 8:21, hindi lang good friendships, but also being free from bondages that enslaves. Ayan, lahat ng mga umaalipin sa ating buhay noon, being free from bondages. Yung hindi tayo makaalis, gapos, ayan. Pinalaya na tayo ni Lord. Aba, blessed tayo. Sige, tuloy mo kapatid. Romans 8:21. Romans 8:21 na ang lahat ng nilikha ay pinalaya ng Diyos upang hindi na ito mabulok at upang makabahagi ito sa maluwalhating kalayaan ng mga anak ng Diyos. Amen. Kasi bihag tayo ng kasalanan eh. Kahit anong gawin natin, talagang nandun tayo sa dati nating pamumuhay. Gusto nating bumait, pero talagang hindi magawa eh. Lagi tayong nihila kasi may kadena. Pero dahil kay Kristo, pinalaya tayo. Kaya anong sabi ni Apostle Paul sa Galatians chapter 5? Maganda yan. Pakibasa po. Amen. Sabi po dito, manatili kayong malaya. Malaya na tayo dahil pinalaya tayo ni Kristo. Kaya magpakatatag kayo at huwag nang paalipin pang muli. Amen. Oo. Yeah. Yung iba, sabi doon, malaya na tayo, pinalaya na tayo ni Lord eh. Kaya huwag na tayo magpaalipin pang muli. May mga tao na bumabalik na naman. Biruin mo, parang ganito yan eh. Dati nakakulong tayo sa kasalanan. Ngayon, si Jesus, binuksan niya na yung susi, na tayo, binayaran na, yung parusa na dapat para sa atin, tinanggap niya na. O sabi niya, dahil sumampalataya ka sa akin, laya ka na. Yung mga kasalanan mo, wala ka ng record, burado na. Nilagay ko na sa akin, pinako na ako sa krus. Anong ginagawa ng iba? Bumabalik sa kulungan. Bumabalik dun sa madilim na kulungan. Bumabalik sa kasalanan, nagpapaalipin na naman. Ang totoo, may mga Kristiyano, ang dahilan ng kanilang pagkakasala ay dahil din sa kanilang sariling kagustuhan. Gusto nilang bumalik dun. Ang totoo kasi hindi sila nasisiyahan sa relasyon nila sa Diyos. At kaya sila hindi nasisiyahan kasi ang totoo, hindi nila alam yung mga bagay na mas mahalaga na magbibigay ng tunay na kasiyahan. Totoo yan eh, kasi di ba yung kasalanan talagang ang saya, ang sarap.
Pero nung nakilala mo si Kristo, yung buhay mo, nabago eh. Iba na yung masaya at masarap sa buhay mo ngayon eh. Yung mga totoong tumanggap. Kaya kung tayo ay pinalaya ng Panginoon sa dati nating buhay, may mga binago ba si Lord sa buhay niyo, mga kapatid? May mga kasalanan ba na dating ginagawa mo ngayon hindi mo na ginagawa? Meron bang mga ganun dito? Marami. Amen. Amen. Parang yung iba, hindi pa ata napalaya. Nakakulong pa rin Hindi, sige. Hindi man kayo nag-amen, alam nyo kung pinalaya talaga kayo ng Panginoon. No? So yun yung po yung isa sa mga tunay na success and prosperity. Hindi lamang na pagkakaroon ng pera, ng bahay, o ng katanyagan, kundi yung pagiging malaya. Kasi totoo, may mga tao na maraming mga kayamanan sa mundong ito. Pero alipin sila. Alipin ng droga, ng bisyo, ng takot, ano pa? Alipin ng utang. Yung iba ay alipin ng pride. Alipin ng nakaraan, hindi makamove on. Yung iba alipin ng approval ng mga tao. Kapag hindi siya pinapalakpakan, pinapansin, na-appreciate, malungkot siya. Pero nasa kanya na halos lahat. Diba? So, ibig sabihin, kung malaya ka, yung hindi ka naghahanap ng approval ng tao, mayaman ka, kapatid. Yung hindi ka alipin ng takot, ng alalahanin, ng bisyo, praise God. Mayaman kang tunay, matagumpay. Ang pagpapalaya ng Panginoon. No? Yan ay isang malaking pagpapala. Yung kapayapaan niya binibigay sa atin, kagalakan, yung kahulugan ng buhay natin. Kaya isa sa mga challenges or question na pwede nating isipin, teka Lord, meron pa bang umaalipin sa akin? Tanungin nga natin yung sarili natin ngayon. Isipin niyo po, no? Kayo pa, ano yung mga bagay na umaalipin sa inyo? Alipin pa ba kayo ng kung anumang bisyo? Kayo ba'y alipin ng takot o matinding pag-aalala? Ano pa? Alipin ng unforgiveness? Galit? Kapatid, yung dugo ni Kristo, ibinuhos na para bayaran tayo. Bukas na ang pintuan ng kulungan. Pinalaya na tayo ng Panginoon. Huwag nating hayaan, sabi Galatians 5 verse 1, huwag na tayo magpaalipin pang muli. Mabuhay na tayo sa bagong buhay na ibinigay sa atin ng Lord. Patungo na tayo sa katuwiran, kabanalan, patungo na tayo sa paglilingkod sa Diyos. So, iyan po ay isa sa mga tunay na pagtatagumpay, tunay na kayamanan, ang buhay na bago, buhay na binago ng ating Panginoon, na pinalaya sa dating mga kasalanan. Purihin ng Diyos. Thank you, Lord. Okay, meron pa. Number 8. Sige. Sister Michelle, pakibasa ang Proverbs 17, verse 1. Brother JB, Proverbs 3, verse 2. Sis Lola, Psalm 29:11. Okay, anong number na? Number 8 sa English. Knowing, number 7, being free from bondages that enslave. Knowing a deep inner peace and rest in the Spirit. So napakahalaga po na tayo ay malaya na, kasi syempre maraming mayaman pero alipin ng alak, alcoholic. Diba may mga tao dito, may mga rockstar, may mga banda, mga atleta, mga artista, nasa pa rin sila laban ng addiction, di ba? Na talagang sisira ng karera nila. Pero magtunay kang pinalaya.
talagang isa yung malaking pagpapala. So number 8, knowing a deep inner peace and rest in the spirit. Ayan hindi lamang po yung peace ng mundo, kundi yung peace na nanggagaling kay Jesus. Sige. Chapter 3. 1 to 2 na tayo ha. Proverbs muna, chapter 3. Sabi po dito sa Kawikaan 3:1, Anak ko, ang aral ko ay huwag mong lilimutin. Yun. Lahat ng aking utos sa isipan mo'y itanim. Yan. Upang araw mo'y tumagal, Oo. humaba ang iyong buhay, at Mm. maging masagana sa lahat ng kailangan. Amen. Ang gabi, no? Long and satisfying life. Length of our days will be extended. There will be peace that will be added unto us. Anong susi, Brother JB, para marasa natin yan? Yung mga pangako ng Diyos, kumbaga, yun yung panghawakan natin, at hindi lang basta binasa, kumbaga, isabuhay, tas itanim din natin sa puso natin para maging buhay din natin yung mga salita niya. In simple terms, sundin natin, no? Opo. Sinasabi ng salita ng Diyos, di ba? Talagang may condition no? Kapag sumusunod ka, itinatanim mo sa puso mo yung mga aral ng Diyos, yun ang naging pamantayan, panuntunan natin sa buhay, hahaba ang buhay. Hahaba ang buhay natin. Kaya ang question dito, ano ba yung mga sinabi ng Lord sa atin na kailangan po natin na isabuhay? Proverbs 17 verse 1. Pakibasa po. Ayan, Kawikaan 17, verse 1, sabi dito, kahit tinapay ang kinakain, ngunit may kapayapaan, mabuting di hamak kaysa malaki, ngunit magulong handaan. Amen. Di ba? Kahit konti lang pagkain, basta may peace, no? Makaranas ng malalim na kapayapaan. Malalim na kapayapaan mararanasan. Yung sumusunod sa Diyos. Siyempre, di ba, analogy natin dyan, kapag hindi ka sumusunod sa magulang mo, nako, magkakaproblema ka. Wala kang peace, walang kapahingahan yung espiritu mo, nambubuhay ka sa alala, sa takot. Pero yung pagsunod sa Diyos, nagdadala po yan ng mahabang buhay. Kasaganahan, kapayapaan. Kahit nga kaunti lang yung may panahon na pagtitiis, pero ang maganda, sumusunod. Psalm 29, verse 11. Mga awit 29, verse 11, si Yahweh ang nagbibigay lakas sa kanyang bayan at pinagpapala sila ng mapayapang buhay. Amen. Si Lord yan nagbibigay ng peace. Pwedeng makabili ka ng pinakamahal na kama pero di ka makakatulog. Ang ganda ng bahay nyo pero nabubuhay ka naman sa takot. Diba? Ang alwalas ng laki ng lupain mo pero sigawan kayo ng sigawan. Marami rin alalahanin. Kaya alam nyo kung meron tayong peace kay Lord, may kapanatagan sa puso natin, blessing yun. Blessing. Pero siyempre, gusto ko rin balansin, dagdag din natin yung yung contentment ba. Hindi na tayo magpe-pray ng mga malalaking pagpapala. Nagpe-pray tayo niya, na i-bless tayo ni Lord, pero tandaan nyo, kung ano yung meron tayo, dapat matuto tayo makontento Doon tayo nagkakaroon din ng peace. Doon natin nararanasan na talagang, Lord, bine-bless mo kami, hindi mo kami pinababayaan. Diba? Yung contentment ang mag-iiwas sa'yo sa pagkainggit, pagkukumpara, ayan. At pagka maliit ang tingin sa sarili kasi masyado nagkumpara. Pero puri ng Diyos, dahil kay Kristo, natutunan natin paano maging kontento. So alam nyo, yung peace na yan, yung nakakatulog tayo. Yes, may mga bayarin, may mga alalahanin, pero meron tayong Diyos Kapag meron tayong Diyos, talagang makatulog tayo ng may kapayapaan.
na ipagkakatiwala natin sa Kanya ang araw ng kinabukasan. Maiksi lang to. Pakibasa po, Sister Noemi, 3 John 2. 3 John 2. Ganda yan. Hello? Sino nakakita? Wala ata. Sister Ames. Ay, sorry po. 3 John 2, sabi dito, Dear friend, I pray that you may enjoy good health and that all may go well with you, even as your soul is getting along well. Yan, getting along well. Prosper. Even as your soul prosper. Ito na, yung lagi nating naririnig. Ang kayamanan, katagumpayan, ang dami na yan ha. Pang-9 is having physical health and strength. Wala na tayong maipapaliwanag pa dyan. Talagang kapag may maganda tayong kalusugan, may kayamanan tayo. Di ba? May kayamanan tayo galing sa Lord. Kahit na gaano karaming gamot ang iturok, supplement, vitamins, masusustansyang pagkain. Pero kapag mahina ang katawan, talagang, alam mo yun, walang magagawa. Diba? Walang kalakasan. Pero kapag may lakas tayo, diba? Praise God yan. Isa yung pagpapala. Kaya every morning, alam nyo na yan, Lord, salamat sa good health. Kailan ba natin nare-realize na meron tayong magandang kalusugan? Sis Lola. Pag walang masakit. Pagkakasakit yung ikaw, no? Pag walang, pag nakakalakad lang na maayos. Di ba? Pag may nababalitaan po tayo na, naku, yung classmate mo, nadala sa ospital, may sakit na ganito, di ba? Kahit na sa simbahan kapag nagme-message yung kapatid natin na si Jeff, di ba? Magpapasalamat ka na lang kay Lord. So, salamat po at may maganda akong kalusugan. Kaya, yung mga kidneys mo, okay na okay, oh. Pero syempre, wag nating yan, abusuhin, di ba? So, even the Bible, sabi dito, Beloved, I pray that you may prosper in all things and be in health, just as your soul prospers. So, all areas of our life, ang gusto ng Panginoon, masagana tayo. Hindi lang sa pananalapi, maging sa ating pangangatawan, sa kalusugan at kalakasan, ibibigay sa atin ng Panginoon. So ngayon na meron na tayong mga kaalaman patungkol sa salita ng Panginoon, sa tunay na kayamanan. Ang tanong ko sa inyo, mayaman ba kayo at matagumpay? Amen. 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 Dami yan, no? 10 na yan. 9 na yan. Marami pa to. 11, 12, hanggang 13. Mayamang-mayaman, kapatid. Tingnan natin, babalansin ko. Having, wag naman kayo ma-open kung wala kayo nito, pero binabalansin ko lang, Hindi lang pera, Kaya ba ng pera na magkaroon ka ng anak? Yung sa'yo talaga? Even in the technology now, nahihirapan ng mga tao. Hindi din yan. Nahirap. Kaya kapag meron mga bata, mga anak, mayaman tayo. Number 2, having personal relationship with Jesus Christ. Ako, lalong-lalo na, hindi mabibili ng pera yan. Praise God. Pangatlo, meeting godly goals in life. Sige nga. Hindi maano ng kayamanan ng mundo yan. Mabibilang ka ba ng kapahingahan? Kahit nga maraming pera di ba? May mga kaaway pa rin. When you experience rest, praise the Lord dyan. Mamaya matutulog ka, may kapahingahan ka, blessing kay Lord dyan. Having favor and high esteem before God, na ang tingin sa'yo ng Diyos dahil sa pag-uugali mo, tanda mo, hindi mabibili ang katapatan ng tunay na mga tapat. Ang tunay na mabubuting tao, special sila sa paningin ng Diyos. Lalo na yung good friendship. Diba? Ang nabibiling friendship, hindi good yun. Gold friendship ba yan? Gold. Okay. Having good friendship.
Being free from bondages that enslave. Alam natin yung mga rehab, di ba? Kahit gaano ka, may mga naitutulong naman yan, pero may mga marami talagang cases na kahit na i-rehab yung tao, kahit saan mo dalhin yung tao, ilayo mo sa mga kaibigan yung tao, kapag alipin siya ng kasalanan, babalik at babalik. So, hindi pera ang solusyon eh. Number 8, yung peace. Alam nyo na yan, talagang yung inner peace na nakakangiti ka. Di ba? Praise God. Oo, may mga nangyaring lindol, may mga gumuhong building, pero Lord, kahit anong mangyari, ang espiritu ko may kapahingaan sa'yo. Ikaw ang may hawak ng buhay ko. Ikaw ang may hawak ng lahat ng bagay at may kapahintulutan mo yan. May kapayapaan kay Lord eh. Hindi ka mabubuhay sa takot, di ba? Kahit maraming pera, yung magandang kalusugan ng buhay ng tao, lakas. Nakakatulong yung mga advancement ng technology, pero syempre, si Lord pa din ang tunay na makapagbibigay ng magandang kalusugan at kalakasan. Kaya kapag meron ito, tandaan nyo as part ng leadership ng church, hindi lang pera ang kayamanan, ang tagumpay. Mayaman na tayo sa mga bagay na ito. Kaya sa pamamagitan nito, talagang magkakaroon ka ng sense of security. Na Lord, secure ang buhay ko. Hindi ako magiging insecure. Dahil unang-una pa lang, binless mo na ako ng maraming pagpapala. Successful ako sa paningin. Kahit yung mga classmate ko, naalala ko sinishare ko kay Sisbel habang tinuturo ko to, sinabi ko sa kanya, yung mga ibang mga classmate ko, mga kapitan na sila ng barko. Nung una, hindi ko pa alam hindi pa ako secure, bagong Kristiyano pa lang, siyempre, may insecurity ka eh. Sana, kapitan na rin ako eh. Sana, ganito na lang. Pero nung naintindihan ko yung gospel, naintindihan ko yung magandang balita, yung pagliligtas, yung buhay na walang hanggan, na meron ako, tapos dinagdag pa to, praise the Lord, at natagpuan ako ng Diyos. Iba, mayaman ako. Hindi ka may insecure na ginagamit ko lahat ng meron ako para sa gawain ng Diyos. Hindi ka insecure. Hindi maliit ang tingin mo sa sarili mo. Diba? Iita mo yung sarili mong blessed. Kasi kung ano yung meron ka na binigay ng Diyos, hindi maibibigay ng mundong ito. Kung ano yung meron ka binigay ng Panginoon, hindi mabibili ng kahit anong halaga. Yan ang standard ng ating Panginoon. Kaya purihin ng Lord, araw-araw, kapag naalala natin ang mga bagay na ito, nawa tumanim sa puso natin, lagi tayong magiging mapagpasalamat. Hindi mareklamo, hindi mapaghanap, hindi mapagkumpara, mapagpasalamat. Bless kayo, bless tayo. Bless na bless. We are successful and prosperous in the standards of the Lord. Kaya Panginoon, maraming salamat Lord.